uri talaga ang preference ng Panginoong Jesus. Gusto niya sa mga bagay-bagay, quiet, silent, private, simple. Ano ang naging mga departures ng historical Christianity mula sa talagang makikita natin sa Bible, sa Gospels, na preference ni Jesus for privacy? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating privacy according to Jesus. Ano ba talaga ang katuruan, example na ginawa ni Jesus na may kinalaman sa observance of privacy? Jesus teaches that prayer should be in private. Matthew 6:6, ngunit kapag mananalangin ka, sabi ni Jesus, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Hindi na kailangan pang pabalik-baligtarin ito at magpasirko-serko tayo at magpagulong-gulong para maintindihan na ang turo ni Jesus, prayer is better off done in private. It is better done in private. Mas mabuting tahimik kasi walang nakakapanggulo sa'yo, nakaka-focus ka, wala kang performance, hindi mo kailangang mag-please ng ibang tao, it's just between you and God. So, turo yan ni Jesus. What about His practice? Jesus prayed in private. May konting-konting incidents na nag-pray siya in public kasi kailangan dahil nandun na yung incident, nandun na yung pangyayari. Pero tuwing nakakapili siya, ang pinipili niyang ay manalangin mag-isa. Matthew 14:13, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Gustong-gusto na nga ni Jesus na manalangin mag-isa, mag-isip mag-isa, mapag-isa, but the people wouldn't let him. Sinusundan-sundan pa siya, and they were intruding into his privacy, invading his privacy. Matthew 14:23, matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. So, ang mga tao pinaalis niya, matapos niyang tapusing paglingkuran sila, at mag-isa siyang naiwan. Umakyat pa sa bundok, mas lumayo-layo pa, upang manalangin. At inabot na siya doon ng gabi. Jesus teaches that solving interpersonal conflict should be private as possible. Matthew 18:15-17, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit, kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Merong mahalagang maunawa dito sa teaching na ito ni Jesus. Ang setting, church. Pag daw na-offend ka o may kasalanan sa iyo ang isang kapatid, kausapin mo siya sarilinan, kayo lang 2. Hindi mo siya pag-uusapan kasama ang ibang tao. Hindi mo ikakalat sa iba ang nangyayari. Ang pupuntahan mo mismo, yung sa tingin mo ay nakakagawa sa iyo ng mali. Kayo lang 2, mapag-isa kayo. Pagka daw naayos na yun, edi ayos na, sarado na, tapos na, ilibing na ang kwento. Pero pag hindi pa rin daw siya nakinig sa iyo, magdala ka pa ng isang taong saksi, tutulong sa iyo, at kung ayaw pa rin makinig sa inyong 2, 3 na kayo, at kung ayaw, sabihin daw sa church. Anong pinagkaiba ng church na tinutukoy dito ni Jesus sa church ngayon? Ang mga churches noon ay home churches, house churches. Ang miyembro ng church ay miyembro ng the same household. Maaring ito ay nuclear family, tatay, nanay, magkakapatid, o extended family, merong tiya, may tiyo, may lolo, may lola, may pinsan, pwedeng ganon.
isang compound, halimbawa kayo na magkakasama sa hanap buhay, sa trabaho, kung ano man ang trade nyo, kung carpenter kayo, kung kayo ay farmer, kung kayo ay gumagawa ng fabric, isang compound kayo yung church. Anong pinagkaiba nun sa ngayon? Kasi sabi, pag hindi nakinig sa'yo, magsama ka ng isa o dalawa. Kasi kung ano man yung iskandalo na yon, kung ano man ang problema na yon, kung ano man yung ginagawang kasalanan sa'yo, hindi yung lalabas ng pamilya kasi ang isasama mong saksi, ang isasama mong kakausap sa kanya ay member din of the same household. At syempre, pag member of the same household, kahit pa mayroong mga hidwaan ko minsan, pag-iingatan nyo pa rin ang puri, ang dangal ng isa't isa, hindi nyo pa rin yan ilalabas ng bahay at dadalhin sa barangay ang chismis. So, yun yung premise, yun yung context na ito. At sabi, pag hindi pa rin nakinig sa 2 o 3, sabihin sa buong church. Ano yung church? Baka 10 tao, 20 tao at most, ang konti-konti nyo kasi nga house church. So, hindi kakalat at sasambulat sa buong bayan yung kasalanan o yung pagkukulang o yung issue. Kasi kayo pa rin yun, meron pa rin kayong malasakit sa isa't isa at hindi nyo pa rin ipapahiya needlessly sa labas ng bahay, sa labas ng tahanan o compound, yung kung sino mang gumagawa ng kasalanan. Okay, fast forward to today. Ang churches, 50 ang tao, ang dami na nun. Hindi na sila member of the same household. Magkakaroon ba yun ng the same malasakit? Pag-iingatan din ba nilang hindi kumalat ang chismis tungkol sa isang may ginagawang kasalanan o pagkakamali? Pag naalaman na nila lahat yun, naalalaman na rin ng mga kamag-anak nila, mga kaibigan nila, na hindi original kamag-anak noong involved, di kakalat na ngayon, nakakasira ang puri, nakakasira ng kapayapaan, katahimikan, it destroys the social fabric of the church. Kung 100 ang members ng church, 200, 300, at may uso pa mga mega churches na libo-libo, tapos merong kasalanan, hindi nakinig sa isa, 2 o 3, ipupulpito mo, ilalagay mo sa entablado, tatawagin mo doon, may internet pa ngayon, may camera, napapanood pa ng live stream, buong daigdig na ngayon na nakaalam ng problema ng isang tao at ng another tao o 2 o 3, pero dahil sinunod nyo yung verses na yon na hindi naman naiintindihan yung context, ganun ba ang ma-achieve na ending? Wala nang privacy. So, wala nang privacy yung problema ng tao, wala nang privacy yung hidwaan nila, lalaki, magkakampi-kampihan ng marami, machichismis pa yung mga ibang involved. Kasi syempre, hindi kahit naman member kayo of the same church, wala naman talaga noong deep love that a family member has for another family member. Dahil hindi mo naman kilala, ang dami-dami nyo, hindi ka na masyadong concerned. Pag-uusap-usapan nyo na ngayon, pag nagkakampi kayo, kumakain, o nagte-text, o sa Facebook, iba na ang panahon. Yung privacy na gusto ni Jesus, dapat pa rin natin yung i-respect. Kasi, yung pa rin ang diwa ni Jesus. At yung church noon, konti lang, family, hindi mega, hindi iba-ibang pamilya at iba-ibang lahit, iba-ibang linguistic groups ang nandun, na wala na silang ganong close affinity para pag malasakitan yung mga involved sa problem at sila ay huwag ibilad sa kahihiyan. Importanteng isipin natin yon. Huwag kang sunod ng sunod sa verse, hindi mo naman naiintindihan yung verse. Dapat makukuha natin yung context ng historicity of the event. So as we have said, the church then was a family or a small circle of people close to and interdependent with one another. Ngayon, ano mangyayari? Pagka hindi siya nakinig sa inyo, ituring nyo siyang outsider. Ibig sabihin kasi, kung pare-pareho kayong carpenters, yun ang industry nyo, furniture. Pag meron ka itunuring na outsider, hindi siya kasama sa production, wala siyang sweldo, wala siyang kita. Pag farmer kayo, hindi siya kasama sa farming. Pag may trade kayo, hindi siya kasama. Maoobliga siyang mag-behave kung ayaw man niyang kusang mag-behave kasi mawala siya ng hanap buhay. At baka ipatanggal nyo pa siya at palayasin doon sa inyong bahay at compound, mawalan pa siya ng tirahan, lalo siyang maobligang sumunod. Pero ngayon, sa context ng church ngayon, ipupulpito mo, ipapahiya mo, ibibisto mo sa lahat ang kasalanan na ganon, ituturing nyo pa siyang outsider, papatanggalin nyo pa sa church nyo, di lalo siyang natuwa. Kasi, nakalaya siya sa inyong judgment, nakalaya sa inyong mapanuri na paningin at sa inyong pagmamatsyag at pagmamasid. It will not achieve the same effect that it had in the times of Jesus. Pag
tiniwalag mo ngayon isang tao, di atin lang siya sa ibang church, tuwan-tuwa pa yung iba natanggapin siya, lalo siya ay musician, o singer, o giver, o mayaman, o tinanggal mo pa, nawala yung purpose, hindi ma-achieve yung purpose. At saka, hindi naman family member mo, ituring mo mga outsider, hindi mo rin naman napalaya sa iyong bahay, hindi mo natanggalan ng trabaho, so, nawala yung effect na effective lang sa house church. So pag-isip-isipan natin, bago tayo nag-a-apply ng mga verses na in the end nagiging cruel tayo, nasisira yung privacy ng tao, nabibisto ang kanyang mga private lives na hindi naman kailangan ibuyang-yang sa lahat ng taong hindi involved. Pagka hindi sila involved in the commitment of whatever crime people consider to be criminal, edi dapat yun lang involved ang makasali sa usapan kasi stakeholders sila. Little knowledge of Scripture, little knowledge of its historical and cultural background can lead to very erroneous interpretations and even cruel applications. Si Jesus, mahalaga sa kanya ang privacy, mahalaga sa kanya yung dangal, puri, katahimikan at kapayapaan ng individuals. Jesus teaches that those receiving miracles should keep quiet about it. Mark 1:43-44. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpakita ka at magpasuri sa pare. Pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniuutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na." So, sabi ni Jesus, huwag mong ipamalita na pinagaling kita. Ano naman ang ginagawa ngayon ng maraming tao, public testimony na pinagaling siya, itong ginawa ng Diyos sa kanya, yung ba ang turo ni Jesus o hindi? Bakit kailangan noon na magpakita sa priest para magkaroon ng testimony pinagaling? Kasi yung priest ang nagde-declare pag ang isang tao unclean. Therefore, naku-quarantine siya, hindi siya nakakapagtrabaho, hindi siya nakakahalubilo sa lipunan, sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan, sa kailangang i-declare uli ng priest na clean na siya para makabalik sa lipunan. That is what the testimony is for. Pero sa buhay natin ngayon, applicable ba itong sinasabi ni Jesus? Manahimik ka dyan. Ayoko na mga tao naniniwala sa akin because of the miracles, because of these big stories. Gusto ko magkaroon sila ng personal na pagkakaunawa sa aking katotohanan, sa aking pag-ibig, at buong katahimikan nila itong ma-absorb at maintindihan, hindi sa pamamagitan ng mga ingay at napakalalaking mga event. Mark 1:34, "And Jesus healed many who had various diseases. He also drove out demons, but he would not let the demons speak because they knew who he was." Again, katahimikan na naman ang gusto ni Jesus. Tapos, uso ang overly noisy testimonies. Hopefully, such modern practices are not just for marketing devices or are not just marketing devices. Na hindi lang yun para maipromote ang isang church, na mag-member kayo dito, gagaling kayo, o maipromote ang isang tao na siya healer, sumunod tayo sa kanya. Ang ating dinadalangin, meron talagang napaka-sincere, nakagustuhan lang na purihin ng Diyos. Pero kahit pa nga, yun ba ang style na gusto ni Jesus? Pag-isip-isip tayo. Dapat lagi nating suriin yung gospel Christianity, biblical Jesusness, kesa sa mga practices ng church over the past 2,000 years. Dapat laging suriin, maka-Jesus ba yan? Jesusness ba ang bunga niyan at style niyan sa mga pinagagagawa natin? There are many other examples of preference for privacy, tulad sa Matthew 6:17-18. Sabi ni Jesus, sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging makaalam nito, siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Pati yung pagfa-fast, dapat very private, very quiet, hindi kita ng iba na nagfa-fast ka. Kumusta naman ang practices ng marami sa fasting ngayon? Ganun pa rin ba? Tahimik, quiet, hindi ipinapahalata? O masyadong publicized and announced? John 7:10, however, after his brothers had left for the festival, he went also, not publicly, but in secret. Hindi ipinapaliwanag, pero laging ipinapakita
na mas gusto ni Jesus tahimik. Quiet coming and going. Quiet participation. Quiet healing. Quiet faith. Quiet prayer. And yet, sinusunod ba yan ng mga taong tinatawag ang mga sarili nilang Christians? Matthew 6:31, then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Si Jesus, kahit marami pang mga taong nangangailangan ng ministration, pagalingin, i-counsel, ipanalangin, pakainin, pinaiwan muna ni Jesus sa mga yon, sa kanyang mga disciples, kasi pagod na yung mga disciples. Gutom na, puyat na. Ganyan ba tayo ngayon sa ating mga workers? O mabait lang ang church sa guest, tapos halos slave driver sa workers. Yung pagka-guest ka sa church ay may mga palibre-libre pang kape, may mga pa-welcome pa, pa-nicey. Tapos pag naging worker ka na, sobrang-sobra ka ng tinitipid, sobrang-sobra ka ng binapagod, very much underpaid and overworked. Si Jesus, mabait sa kanyang mga workers. To the point na niyaya niya at matahimik na umalis, pumunta sa isang tahimik na lugar, magpahinga, kahit pa nga merong pressing need from the many people who needed their ministrations. Si Jesus, mabait doon sa pinaglilingkurang publiko, pero mabait din siya sa kanyang mga kamanggagawa, sa kanyang mga workers. Gaano natin masasabi sa church workers ang ganyang katotohanan? Mabait ba ang church sa church workers? O mabait lang sa bisita para ma-attract, mag-join? At pag naging member na siya, lagot na siya dahil trap na siya, nando na siya. Ganun ba? Nawa, katulad tayo ni Jesus lagi. Kasi sinasabi natin, tayo ay Christian. Pag Christian ka, dapat punong-puno ka ng Jesusness. Hindi Mosesness, hindi lang Paulness or Peterness o kung ano mang ness yan. Kasi mga tao lang sila at maaaring merong mga sistema na hindi sang-ayon sa pamamaraan ni Jesus. Kaya laging suriin ang pamamaraan ng lahat ng religious teachers, religious groups, and churches sa lain kay Jesus. After all, Jesus is the measure of all things, and in Him all things hold together and should hold together. Mark 8:29-30. Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi niyo kung sino ako? Tanong ni Jesus sa kanyang mga disciples. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. So ang style ni Jesus hindi maingay, hindi loud, tahimik. Dahil merong himala na nangyayari sa tahimik na approach, sa tahimik na pamamaraan, tahimik na pag-iisip, tahimik na pananalangin. Mark 9:28. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why couldn't we drive it out? So, na-absorb na rin ng mga disciples yung style ni Jesus to the point na meron silang tanong, hinintay nilang mapag-isa sila, sinundan nila si Jesus, at nung nag-iisa na sila, doon nila tinanong, sarilinan. Hindi lahat ng bagay dapat maingay. Mark 9:9. As they were going down the mountain, Jesus gave them orders not to tell anyone what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. So pati ang pagkukwento tungkol sa mga kababalaghan, mga himala at kung ano-ano pang magagandang bagay, may tamang time. Hindi lahat ng time is a good time to tell spiritual things and truths to many people. So from the gentle, quiet, simple work of Jesus that focused on personal, inner self-growth, some Christianities had evolved to be very public, loud, aggressive, outward, performance-crazed, frenetic. Ang pinagmulan ng pananampalataya si Jesus, ang paniwalang kanyang ginawa, punong-puno ng katahimikan, punong-puno ng privacy, punong-puno ng inner work of the Spirit. Pero over time, ang mga kalipunan na tumatawag sa kanilang mga sarili na Christians ay naging masyadong mahilig sa publicity, maingay, masyadong mga aggressive,
at masyadong punong-puno ng performance at nakakapagod ang maraming ginagawa. Review the privacy quotient of your spirituality. Si Jesus ayaw niya nung talagang ginagawa for public consumption. Matthew 23:5, sabi niya about the Pharisees and the teachers of the law, everything they do is done for people to see. Puro pang para makita, para magpakita, para maka-impress, para magpa-impress. 1 Peter 3:4, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Ano ang mahalaga? Kalooban. Katahimikan ng loob at yung tining ng loob na pinahahalagahan ng Diyos. Sa ating pagbubulay-bulay, sa ating panalangin, sa ating religious life, develop. Return to personal prayer. Maganda din yung public prayer, yung mga members kayo ng isang grupo, nagsasama-sama kayo, nananalangin, napakarami ring blessing na pwedeng maganap sa ganon. Pero yung sobrang laki na prayer group, prayer event, na para ng performance, para ng showbiz, napakahirap na mag-concentrate sa udyok ng Holy Spirit kasi pag malaking event, scripted lahat, pati dasal. Scripted lahat ang sequence na ipagdarasal. At usually, kung sino-sino ang mangungunang magdasal, yung mga sikat, yung mga kilala, nawawala. Madalas, hindi lagi, pero madalas, nawawala na yung pagiging taos-puso. Nawawala na yung talagang napaka-spiritual na gawain. Kasi ang objective ng lahat, magawa ang lahat according to clockwork precision, according to script, according to time, tapos production. Nasaan yung hinahanap ni Jesus at itinuturo ni Jesus na katahimikan? Magbulay-bulay tayo sa mga ginagawa natin. Hindi nawawala yung blessing when you pray with other people. But there's a very thin line between a group prayer and a production event. Dapat nating makilala yon. Develop. Return to personal worship. Hindi kailangan lahat ng worship ay group worship. Hindi kailangan laging maraming tao. Hindi kailangan laging production. Although, you can do a maraming tao event, yung maganda, well done, may mga ilaw, may mga tugtog, may mga sayaw, na hindi production, hindi performance, kundi taos puso. Pwedeng gawin yun. Ang sinasabi lang natin, bantayan ang sarili. Kasi baka show na yan. Baka isa ng palabas. Pero hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng malaki ay palabas. Pero napakapayat ng pagkakaiba. Napakapayat nung bakod na naghihiwalay, napakanipis between a big public event and a production number. Malaki ang temptation, pagka malaki ang production, na i-control ang lahat. Therefore, scripted. And how can the Holy Spirit work kung scripted ang lahat? Develop. Return to personal study. Hindi lahat ng pag-aaral dapat laging maraming tao, laging may expert, laging merong nagko-control ng pag-aaral, na siya yung marunong, siya lang ang pinakamarunong sa lahat. No, the Spirit can reveal God's truth to everybody and anybody. Of course, it helps kung meron kang training, kung meron kang pag-aaral, pero mas madalas, yan ang nagiging sagabal. Kasi ang tanong sa nag-aaral, anong pinag-aralan mo? Ano ang itinuro sa'yo ng nag-train sa'yo at nag-aral sa'yo? Kasi maraming religious schools, ang itinuturo lang naman talaga yung kanilang paniniwala at unfair na sila, unkind and even hostile sa paniniwala ng iba about the same God and about the same verses in the Bible. So hindi ko man nag-aral, tama na ang napag-aralan. Kasi madalas, pagka religious school ang pinasukan, meron agad statement of faith yan. Yayakapin mo agad ang paniniwala nila. Anong pag-aaral ang mangyayari sa school na yon na nakakahuna agad, nakapader ang isip mo, hindi ka lalabas doon sa statement of faith ng school na yon. Samantalang other schools, studying the same Bible, iba na naman yung statement of faith nila. So, naging ganyan lang yung shape ng utak mo, naging ganyan lang yung theology mo, dahil doon ka napadpad sa school na yon. Pero meron ba talagang laya ng isip na mag-aral? May laya ng discussion. O pagka hindi ka na sumunod sa special and particular doctrine ng school na yun, babagsak ka na, hindi ka napapasa. Therefore, mauobliga ka
true or not, honestly or not, sincerely or not, na sumunod doon sa kanilang sinasabi nilang statement of faith. Manuri. Ang nawala kasi ngayon sa maraming modern Christianities, yung personal prayer, yung personal worship, yung personal study, at personal ministry. Personal service according to your conscience, according to how God leads you. Lahat naging under the control of the organization of the institution. Lahat, ang prayer mo, ang pagpe-pray mo, ang menu ng iyong prayer, kailan yun, ang pag-worship mo, ang paraan nun, ang pag-aaral mo, ang pag-aaralan doon, ang ministry mo, controlled lahat ng organization. Pwedeng maging maganda yan kung yung organization ay punong-puno ng Jesusness. Paano? Kung puno ng Pharisee-ness yung organization, di na-control din ng Pharisees ang yung prayer, ang yung worship, ang yung study, ang yung ministry. Mag-isip-isip. Pinahalagahan ni Jesus yung individual, yung small group. Sabi niya, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. Pero maraming churches ngayon, pag sinabing, hindi namin kayo group, hindi kami ang nagpadala ng teacher sa inyo, hindi namin doctrine ang tinuturo sa inyo, therefore wrong kayo. Sabi ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. Whoever sent you, or even if nobody, no human being sent you, merong 2 or 3 gathered in the name of Jesus, praying, or worshiping, or studying, or serving, Jesus is there. That is the truth of the Jesus Church. What makes it a church is not its organizational setup, it's not the history or organizational history of of the church. What makes it a church is if there are 2 or 3 believers, Jesus is there. There is a church. Hindi mo kailangan kumuha ng authority kung kani-kaninong Pilato, kung kani-kaninong tao, kung kani-kaninong organization that claim na sila lang ang may authority. Walang ganon. When 2 or 3 are gathered in the name of Jesus, Jesus is there. Huwag tayong magpakontrol ng sobra. Maganda rin yung may organization, yung may control. Kung ikabubuti, pero kung nakokontrol ka, pati ang iyong paniniwala, ang iyong paglapit sa Diyos, ang iyong panalangin, ang iyong mga aspirations, Jesus came to set free. We should know the difference between being in an organized activity and being in prison, a religious prison. I-develop natin ang ating church membership. Maganda yan. Marami tayong mapupulot dyan. Pero lagi tayong manuri kung tayo ay nagiging Pharisee church or Jesus church. And even if you're already in a very Jesus-centered church, huwag mo pa rin pababayaan ang personal and private prayer, worship, study, and ministry. Kasi doon ka lang magiging totoong-totoo, ikaw na ikaw, kaniig ang Diyos. Pag-isipan ito, i-develop. Hindi magagalit ang Diyos na meron kang ganyang personal spiritual activities. Gusto nga yan ni Jesus. God bless us all. Oppressive, limiting, suffocating. Ang pag-aaral natin ngayon sa patuloy na paglaya natin sa pangalan ng Panginoong Hesus, how to have no fear. Salamat Panginoon dahil kayo ang pwede naming lapitan, takbuhan, silungan sa oras ng aming mga pangamba. Sa ngayon, Panginoon, nais namin na pagliwanagin niyo po ang aming isip, turuan niyo po kami, akayin sa isang daan na ligtas, malaya sa mga maraming mga takot. Forgive us, cleanse us, enable us to see you face to face, speak to us powerfully, to the point, O God, that we may be healed, strengthened, empowered by your truth. We pray, we ask, we thank you, in the name of Jesus, your Son, our Lord, our teacher, our protector. Amen. Have no fear is really a Jesus line. Talagang yan ay originating from the Lord. Huwag kang matakot. Luke 8:50, Jesus said, don't be afraid. Just believe. So ang pagpipilian ng tao, fear or faith. Matakot o manalig. Mangamba o sumilong sa pangalan ng Panginoong Jesus. So why fear when you can have faith?
The Jesus lifestyle is characterized by having no fears. At yan ang naramdaman agad ng kanyang mga alagad, kaya dumami ng dumami ang sumusunod sa kanya dahil noong mga panahon na yon, tulad ng panahon natin, napakarami kinakatakutan ng tao. So ang mga prinsipyo ng Panginoong Jesus, do not fear the storm, do not fear evil spirits, even suffering, do not fear people, up to the point of do not even fearing death. Isang malaking kalayaan ang makahulagpo sa takot. Acts 4:13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished. And they took note that this man had been with Jesus. Nung panahon ng Panginoon, society was very highly stratified. May high society, may low society, there was no middle class. At yung mga ordinaryo, mga tao, talagang nangangayupapa doon sa mga special na tao, sa mga edukado, sa mga mayaman at makapangyarihan. Pero nagtaka ang lahat kung bakit ang lakas ng loob nila Pedro at ng kanyang mga kasamahan. Para mga walang takot, walang inferiority complex, walang pangamba, hindi nangangayupapa, hindi mapigil. At yun ang kanilang nasabi, kaya pala, mga tagasunod to ni Jesus. Si Jesus mismo na walang takot, maging sa kamatayan, natural ang kanyang mga tagasunod ay natanggalan din ng takot sa maraming bagay. To be with Jesus means to have no fear. Kaya hindi bagay sa mga Kristiyano yung marami pa mga fears o kaya hindi man lang nababawasan o humihina ang mga takot nila. More of Jesus means less fear. Pag sobra tayong natatakot, alam na natin ang dapat na reseta, dagdagan ng pananalig, dagdagan ng paglapit kay Jesus. The choice is yours. If you're going to be afraid, or if you're going to believe. How do we go to the point as to not have fears? Have no dark or dirty secrets. Malaking takot ang ibinibigay ng mga sikreto natin, lalo yung mga marurumi at madidilim na mga sikreto. Mga krimen na nagawa, mga pagkukulang, mga pagtataksil, pandaraya, pagnanakaw. You create even your own shadows. At ang mga taong may mga malalakit, madidumit, maruruming mga lihim, ay maraming takot sa buhay. John 18:20, but Jesus told him, I have spoken freely in front of everyone. I have not said anything in secret. Mas maraming sikreto ang tao, mas maraming dapat itago. Mas maraming dapat ikatakot na mabunyag. So don't be blackmailable. Ang nabablockmail lang naman yung merong malaking lihim Nasa takot niyang mabunyag, babayaran niya ng anuman, susuhulan niya, tatakpan niya ang bibig ng sino mang gustong magbunyag sa kanya. Blackmail draws strength from people's secrets and fears of being found out. Kahit pa yun ay political, social, or emotional blackmail. Numbers 32:23, you may be sure that your sin will find you out. Lalabas at lalabas ang totoo. Mabubunyag at mabubunyag ang katotohanan. So no fear means no deception. Gusto mong mabuhay ng malaya sa takot, huwag ka mandaya. Huwag ka magnakaw. Huwag ka mang-umit. Huwag ka manlinlang. Dapat totoo ka, hindi ka fake. 1 John 2:27, His anointing is real, not counterfeit. At yan ay isa sa mga pinagmumula ng lakas ng loob ng Panginoon kasi totoo siya. So in your life, don't be blackmailable, or how not to fear being exposed. Look at the positive side of being found out. Freedom. Kung meron kayong lihim na malaki, bawasan ninyo ang mga dalahin yung takot. Huwag na kayong sobrang matakot na mabisto. Kasi pag nabunyag na kayo, makakalaya na kayo, finally. Kung minsan hindi nyo naman papalayain ang sarili nyo, binubuhat nyo yung malaking lihim na yan forever. And then may nagbunyag sa inyo o bigla na lang na-expose. Alam nyo ang tunay na effect nun?
Aside from the momentary discomfort, kahihiyan, pag-uusig, pagbabayad, ang tunay na matagal na bunga sa buhay nyo nun, kalayaan, lumaya kayo sa pagtatago. People who have many secrets have many fears. And so, set yourself free. John 8:32, the truth will set you free. From what? From falsehood and ignorance. From hiding. From needless suffering. From fear itself. Kaya kung meron kayong dapat ipagtapat nyo na. Para matapos na ang inyong pagdadala. Kung dapat kayo magbayad o magmulta, magbayad kayo at magmulta. Dahil kahit hindi kayo nagbabayad o nagmumulta, mas malaki pang binabayad nyo sa pagtatago ng isang sikretong nagpapahirap ng inyong loob, lumilimita sa inyo, naggagapo sa inyong buhay. How else do you get to a lifestyle of no fear? Have no weakness. In other words, have strength. Be perfect on your own. Pero alam naman natin lahat, mahirap maging perfect. Mahirap maging strong because even God remembers that we are dust according to Psalm 103:14. So, have strength borrowed from Jesus. Isang weakness natin yan. Isa natin yan na kinakatakutan na meron tayong weakness. Ang solusyon, maging malakas ka. Sarili mong kalakasan o kung kulang, humingi sa Panginoong Hesus. You want to be free from your fear of being weak? Accept your weakness, your imperfection, and depend on Jesus after you have done everything that you could. Improve yourself, strengthen yourself, fortify yourself, and then for all else that is missing or lacking, ask Jesus to fill you. Matthew 7:1, ask and it will be given you. Sabi ng Panginoon. 2 Corinthians 12:10, because when I am weak, then I am strong. Ito ang realization ni Paul. Sabi niya, ang dami-dami kong kahinaan at kahit anong gawin ko, hindi ko mapalakas yung kahinaan na yon. So dumarating ako sa puntong wala na akong magawa kundi iasa na lang kay Jesus yung kahinaan. At dahil iniasa ko yung kahinaan, naging kalakasan, therefore I will celebrate my weaknesses because as long as I submit my weaknesses to Jesus, they become strengths. So isuko sa Panginoon. Weakness surrendered to Jesus becomes strength. So, huwag mabuhay sa takot na hindi ko to kaya kasi kaya ni Jesus. Baka mamatay ang asawa ko, hindi ko makaya. Kaya ni Jesus at tulungan ka. Baka magkasakit ako at maghirap, hindi ko kaya. Kaya ni Jesus at tulungan ka. Paano ko ako'y nabigo? Paano ko may nangyari sa akin? Paano ko nasunog ang aking bahay? Nalugi ang aking negosyo? O nawala ang aking papa? Kaya ko ba? Kaya mo. Basta nagpatulong ka sa Panginoon. Philippians 4:13, I can do everything through Him who gives me strength. Kaya yung mga iba sa takot na mawalan, hindi na lang nagsisikap na magkaroon. Sa takot na iwan ng lover, hindi na lang nagkakaroon ng lover. Sa takot na iwan ng kaibigan, hindi na lang nakikipagkaibigan. Sa takot na malugi, hindi na lang nagdenegosyo. Sa takot na mabuhay, pinapatay na lang ang sarili quietly every day. But must you live in such kind of fear? Your strength becomes your weakness when you put Jesus in the equation. So, don't be afraid to live. Get a life. Mamuhunan. Pagtubuin ka ng Panginoon, salamat. Kung nalugi ka, you and the Lord can handle it. Nawalan ka, you and the Lord can handle it. Dapat lang ang hindi mo mawala sa buhay mo si Jesus. At pupunan niya, palalakasin ka sa lahat ng bagay. How else do you have no fear? Have no false image. Kakambal na kapatid yan nung dapat totoo ka. No false projections, no lies. Therefore, be truthful. Yung nagyayaman-yamanan ka, hindi ka naman talaga mayaman, so takot kang mabisto. Yung wala kang pera, may mga kasama ka, magkakainan, ayaw mong aminin, so sabihin mo, busog ka. Ba't di mo nalang sabihin, wala akong pera. Kung ililibre nyo ba ako, di kakain ako. Kung hindi, antayin ko na lang dito sa labas. Yung nagtatali-talinuhan ka, may joke, hindi mo naman naintindihan, nakikitawa ka dahil tumawa na yung iba. Kasi hindi mo naman naintindihan kung bakit nakakatawa yun. May nadinig kang isang word na hindi mo maintindihan, nagpapanggap ka na intindihan mo, pero nakaka-insecure. So why don't you just be truthful? Do not deceitfully hide your weakness, so you have no false image to keep.
course, we mean essential and fundamental weaknesses, not cosmetic. Hindi naman kasalanan na may peklat ka, takpan mo. Lagyan mo ng makeup. Hindi naman kasalanan na numinipis yung buhok mo, dinagdagan mo ng extensions. Hindi yun ang mga sinasabi nating huwag takpan. Cosmetic lang yun. It has no moral value at all. It's only aesthetic. But, in big things in your life, be truthful so you don't have to hide anything. Admission sets free. Hindi ko alam ano ba yon? Pakipaliwanag. Hindi ako marunong ng ganyan, pakituruan ako. Hindi ko po naintindihan ang utos ninyo. Pwede po bang ulitin ninyo? Kaysa magpanggap ka na intindihan, susundin mo, mali yung ginawa mo, napagalitan ka, namultahan ka pa. It creates a lot of fear. Romans 7:18-19, I know nothing good lives in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Paul speaking. Sabi niya, alam niyo yung gusto kong gawing mabuti, yun naman ang hindi ko magawa-gawa. Yung masamang ayaw kong gawin, ang totoo, doon na lang lagi umuwi, yun ang nagagawa ko. At dahil inaamin niya yun, parang sugat na tinatanggal ang takip para malinis, malanggas, magamot. Hindi pwedeng takpan ng sugat at asahan mong gagaling. Hindi pwedeng takpan ang mga kamalian na hindi na itutuwid dahil ito'y hindi na maitutuwid pa kailanman. Admission could also win sympathy, if not understanding or even support. Pag inaamin mo, mas meron pa mga simpatya sa iyong tao. Alam niyo mga kapatid ko, ang dami niyo mga katangian. Aba ang talino niyo, o ang yaman ninyo, o ang ganda ninyo, o napakamatagumpay kayo, maraming mainggit sa inyo. Doon sa mga potensyal na mainggit, makabubuting umamin kayo ng ilang mga kapintasan. Sa mga kumari mo na inggit, yaman ka ng yaman, pwede mo masabing, alam mo, ang totoo niyan, hirap na hirap ako kasi ang dami-dami ko ring kargo. O pwede mong sabihin, ang dami-dami ko ngang pera pero hindi kami nakakasundo ng asawa ko. Yung totoo lang. Pag nakita ng mga tao na mga kandidatong mainggit sa inyo na meron din kayong mga kulang at mga kapintasan, mababawasan yung inggit nila, baka maging supportive pa sila sa inyo. Maling-mali yung mga tao na nagkikreate ng Superman, Superwoman image. Yung I can do everything, I can handle everything, ang talino ko, ang galing ko, ang husay ko, efficient ako. Actually, wala namang matutuwa sa inyo kundi amon nyo. Kung pinapakinabangan kayo dahil ang galing-galing nyo at ang husay-husay nyo. Pero yung mga karaniwang tao, mga kaibigan, kapwa manggagawa, maiinis pa nga sa inyo yan So hayaan nyo nang makita ng mga tao yung mga pingas. Pag kami naiinggit dahil ang ganda-ganda mo, ipakita mo yung peklat mo. Ito nga, operasyon ko. May peklat ako pagkalaki-laki. Yung, ay, may peklat pala siya. Natuwa pa ngayon siya na may peklat ka. Hindi na siya mainggit sa'yo. Pero yung nagpapa-impress ka sobra, puro maganda lang ang pinapakita mo, yung mahusay lang, yung kalakasan mo, walang matutuwa sa'yo. It's wrong to always project a Superman or Superwoman image because you will only inspire jealousy. But when you show a little bit of your weakness, when you admit little bits of your imperfections, people tend to be kinder to you. Waiter, gutom na gutom ka, gusto mong madali. Alam mo, meron akong diabetes, bumababa na yung sugar ko. Ayan, namamatay na ako. Pakidalian mo naman. Pakadalian. Pero yung nag-aamu-amuhan ka lang, bibilisan mo. Baka hulugan pa niya ng ipis yung sopas mo at tanggalin niya ulit pag malapit na sa'yo. It's always good to admit a little bit of imperfection because the truth is, may imperfection naman talaga tayo. Ipakita mo, yung mga inggit na inggit sa mukha mo, siguro nagbobotox yan, siguro nag-stem cell yan. Ipakita mo yung mga kulubot na sa malayo hindi kita para makita na, ay, may kulubot din naman pala siya. Alam niyo yung mga tao, pag nakakita sila ng mga kapintasan nyo, sumasaya sila. Pero pag mukha kang perfect, nabubwisit sila sa inyo. So, bakit mo sila inisin? Show a little bit of this and enjoy your life. And work hard at being what you should be instead of hiding what you are. Nakakapagod magpanggap.
Maraming calorie at energy ang nauubos sa pagpapanggap. Ba't hindi nilang ubusin yon sa self-improvement? Mapapagod ka rin lang itago yung totoo. Ba't di ka nalang magpagod na gawing totoo yung image mo? How else do you have no fear? Have no loss. Isa sa mga takot natin, mawalan, manakawan, maagawan. So you don't want to fear? Don't lose anything. But you will say, imposible naman yun. Sabi nga ng iba, something's lost and something's gained in living every day. Sure. So have no loss, or how do you have no fear? Don't be afraid. Be ready to lose things. To lose people. To lose ideas. Natatakot ka na baka kung magmahal ka ay mawala din siya. Hindi ka na lang tuloy magmamahal. Eh di magmahal ka, pero ihanda mo loob mo na pwede siyang mawala. Pwede siyang agawin ng kapitbahay, o agawin siya ng kamatayan, o agawin siya ng iba niya mga pangarap. Pero at least 1, 2, or 3 days, nagmahala na kayo, huwag kang matakot na mawala yon, o maghanda ka na pwedeng mawala. Ganun talaga. Don't be too attached. But the other extreme is not to be attached at all. Be attached, but be ready to be detached when the time comes. Because nothing is forever. Nothing could be borrowed from the earth forever. Ibinabalik lahat. Pati ang hinihiram mong tubig na iniinom, ipapawis mo rin o ilalabas na rin sa iba't ibang paraan ng iyong bodily functions. Lahat ng kinain mo, ilalabas mo rin. Walang nahihiram forever. Yung tubig na ininom mo, sandali lang yan sa loob ng katawan mo, ilalabas mo rin yan. Tao, bagay, karangalan, kasiyahan, puro hiram. Huwag kang matakot magsole na hindi ka na tuloy gustong manghiram. Manghiram ka, at pag oras na ng solian, isoli mo. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. Exaggeration siyempre yan. Ibig sabihin, do not love it to the point that you're enslaved and you're already tortured just by the idea of losing it. Hiramin, at pag oras ng solian, isole. Having no fear is having nothing to lose or the readiness to lose, therefore no deep attachments. Tanggapin mo sa simula pa lang that nothing is forever. How do you have no fear? Have no defeat. Lagi kang manalo. Always be victorious. But again, you will tell me, imposible naman yon. So how do you have no fear of defeat? Either you always be victorious or be ready to be defeated. Do your best. Pag natalo ka, sa mo natural. You don't win all the time. You win some, you lose some. Something lost, something's gained every day. Yung iba ayaw na lang matalo, hindi na lang sila tuloy tumatakbo sa karera, hindi na lang sila nakikipag-compete, hindi na lang sila nabubuhay. Join, at kung natalo ka, of course. May mga araw na talo ka, may mga araw na panalo ka, at tanggapin mo sa fact na mas madalas talo. Kasi by virtue of statistics, isa lang naman ang nananalo. Sumali ka sa beauty contest, ikaw ay 17th runner-up, pwede na yun. Kasi hindi ka na sumali kahit kailan sa takot mo. So either you have victory or be ready not to win all the time. When you always do your best and that somewhere in your heart you are ready not to win all the time, you will be happy and you will be fearless. Ecclesiastes 9:11. The race is not to the swift or the battle to the strong, but time and chance happen to them all. Sabi, hindi ko mo mabilis kang tumakbo, mananalo ka sa karera. Hindi ko mo makalakas ka, mananalo ka sa gyera. Ecclesiastes 9:11, Contemporary English Version says it better. We each have our share of bad luck. Inaalat lang talaga. Inaalat ka, di sorry. Next time naman, baka iba. Tuwing sisikat ang araw, o tuwing lulubog ito, no matter what time of the day you start working and living, always be ready to win, but always be ready to lose. Participate in life. Give your best. You don't always get the best back. But when you always give your best, you will never get the worst.
ang batting average mo magiging mataas. How else do you have no fear? Have no pain. Diyan tayo takot sa pain. Have a painless life. But then again, you say, hindi naman pwede yon. Sabi ng Ecclesiastes 2:23, all of man's days, his work is pain and grief. Even at night, his mind does not rest. So ang tao talaga may kakambal na mga hirap at sakit. So how do you experience a life of no fear? Well, have no pain, which is impossible, or develop and have a high threshold and tolerance for pain. Takot ka masaktan, edi huwag ka masaktan, pero imposible, masasaktan ka rin, pues mag-practice ka. Develop some callus protection. Parang paa na laging nakakaskas ng sapatos, nagkakakalyo. Yung kamay na laging gumagawa, nagkakakalyo, para hindi na siya laging masaktan. Lagyan niyo naman makalyo yung puso nyo here and there, para hindi kayo maramdamin. Ganun talaga ang buhay. Be ready to get hurt. Pag nagmahal ka, be ready to get hurt. Pagka nagnegosyo ka, be ready to get hurt. Kasi lagi nang merong akala mo kung sino. May bibiling hindi magbabayad, may supplier na hindi magsusupply o magde-deliver on time. Laging merong paraan para tayo masaktan. Kung magiging sensitive ka at balat sibuyas, wala ka nang gagawin araw-araw kundi umiyak. O magtatago ka sa loob ng lungga para di ka na masaktan muli. Buhay ka nga. Pero anong klaseng buhay naman yun? Yung nakatago ka lang sa loob ng lungga. So ganun talaga ang buhay. Lalo kung susuong ka sa romance o business o competition, be ready to get hurt. Enjoy the fun, enjoy the pleasure, enjoy the joy, the happiness, but be ready to get hurt. Patay na lang ang hindi nasasaktan. Habang nasasaktan ka pa, meron ka dapat ipagpasalamat. Ibig sabihin, buhay ka pa. Nakakaramdam ka pa. Huwag kayong magulat kung may problema o hirap ang buhay. Because we live in an imperfect world. 1 Peter 4:12, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. Ba't kayo nagugulat? Nagdurusa kayo. Natural lang. Kasama yun sa buhay. How else do you have no fear? Have no nightmares. Huwag kang magkaroon ng mga bangungot, mga takot, but this might require avoiding sleep. Therefore, impossible. So therefore, dapat no sad, no bad, no dark imaginings. Pero kahit naman anong iwas ang gawin mo, sumasagi pa rin sa isipan mo ang mga nakakatakot, mga hirap ng loob. So ano na lang gagawin mo? Either have no nightmares, which is impossible, or just choose your focus. Binangungot ka, nagising ka, edi uminom ka ng tubig, matulog ka ulit, hoping that you will dream of nicer things. Or always refocus when the view is ugly. Pag sumasagi sa isipan natin yung mga nakakatakot na bagay, di naman talaga naiiwasang sagian ka kuminsan, pero huwag mo nalang patagalin. Itaboy mo agad, palitan mo ng mga magagandang bagay. Hindi natin laging napipili kung ano ang mga isipin na dadaan sa pagitan ng dalawa nating tenga. Pero napipili natin kung alin yung pagtatagalin, kung ano yung entertainin. Philippians 4:8, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. So niya, may isipin ka na rin lang, ang isipin mo na yung maganda. Pwede ka naman mag-isip ng pangit. Ano naman mapapala mo kaya na iniisip mo? Pwede kang mag-alala tungkol sa kinabukasan. Ano naman ang mapapala mo? Wala pa yung kinabukasan. Hindi mo naman alam kung yung inaalala mo matutupad o hindi. Pwede kang mag-alala tungkol sa mga sakit ng buhay mo nung araw. Kaapihan mo, kalungkutan. Pwede, pero ano naman mahihita mo na gawin yun? Wala ang asawa mo, pwede kang mag-alala na nagtataksil siya. Pero ano naman ang nangyari sa'yo kung yan ang inisip mo? Mapipigil mo ba kung totoo? Ang masama na hindi pala totoo, pero nag-alala ka na rin. So piliin ang iniisip. Disiplinahin ang utak.
Parang TV channel na pupunta sa pangit, edi ilipat mo agad. Bakit mo tatagalan? Pangit pala. At yun ang kapangyarihan ng tao. Napipili natin kung anong iniisip. Kung minsan, pag hindi ka nagbabantay, hindi mo napipili kung ano yung dumadapo. E di itaboy mo agad kasi pwede mong piliin kung sino yung pagpupugarin mo sa loob ng iyong utak. Mga ibon, dadapo-dapo, pero pag binugaw mo naman, umaalis. Pero pag pinamahay mo, magtatagal, mangingitlog pa. It's your choice. So how do you have no fear? Have more of Jesus. Gaano natin siya kakilala? Gaano natin talaga kala mo mga katuruan niya? And let Jesus have more of you. Isuko natin ang isuko, dagdagan ang pagsuko kay Jesus para siya ang makapanaig, siya ang maghari sa ating buhay. Because Jesus is the King of the no fear lifestyle. Know Jesus more, be closer to Jesus. John 16:33, Jesus says, I have told you this, so that you might have peace in your hearts because of me. While you are in the world, you will have to suffer. But cheer up, I have defeated the world. So niya, kaya ko ito sinasabi, para hindi na kayo dapat magdusa. Alang-alang sa akin at dahil sa akin, pwede kayong hindi magdusa tulad ng pagdurusang nararanasan nyo. So gano'n, habang nandito kayo sa mundo, tanggapin nyo na yung katotohanan na may pagdurusa. Pero huwag kayong siraan ng loob. Nagapi ko na, napagtagumpayan ko na ang buhay sa mundo. So what do you fear? Do not fear the past. Kasi tapos na. Talaga namang i-replay mo pa yan, kasalanan mo na yon, tapos na eh. Na-rape ka minsan, 3 beses mong inisip, eh di naging 3 beses, 30 beses kang na-rape uli sa imagination mo. Nahulog ka minsan, uulit-ulitin mo sa isip mo, nagkakaulit-ulit yon. So huwag mo nang isipin sa isip mo para huwag nang maulit pa. Do not fear the future. Wala pa eh. Huwag ka naman natatakot sa wala pa. Pwede pa yun madirect, pwede pa yun maiba. And do not fear the present because you are very actively engaged in the present. Pwede ka maglagay ng input, pwede mo ibahin ng timpla kasi present, kasali ka pa. So fortify and strengthen yourself. Palakasin mo ang iyong loob, patibayin mo ang iyong dibdib, palaguin mo ang iyong pananampalataya, mag-practice kang mahirapan. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, sabi ni Walagtas, mamamaya'y sukat ni bayan ng dibdib. Magpakatibay ka. Pagka merong nagtatakbuhan dahil may sunog na matutumba na siya, o matutumba ka, gusto mo maging uling, ayaw ko, bangon. Ayaw mo pala eh, bumangon ka. Huwag ka maghina-hinaan dyan. Maraming kapangyarihan ng tao kung gugustuhin mong gamitin. Kita nyo pag may mga sunog, pati nga refrigerator, nabubuhat ng isang payat na babae. Pag may baha, nadadala lahat. May kapangyarihan tayo. Choice mo na yon kung gusto mo maghina-hinaan dyan, maging anemic, o maging malakas ka. Kaya mo yon because you can do all things through Christ who gives you strength. Kaya yan. Pagka hindi ko na yata kaya, magtigil ka, nag-iinarte ka lang, kaya mo yan. Hindi mo na lang yan kaya kung patay ka na, buhay ka pa eh. At pag may buhay, may pag-asa. Desensitize yourself. Huwag balat sibuyas. Develop mga kalyo sa buhay. Yung mga ano ko po yung asawa ko ng babae na naman, ilang beses na bang ng babae? 39 na po. Hindi ka pa nasanay. Huwag mo siyang pansinin. Pinapansin mo pa kasi. Kung nagbago, salamat. Kung hindi, alangan namang wala ka nang gawin kung magdusa buong buhay. Make your own life. Wala pala siyang 6 na buwan. Make your own life. Alangan namang wala kang ginawa, kundi hanapin siya, sundan siya. Hindi ka gumawa ng buhay mo. Eh, ayaw pala niyang kasalo ka sa buhay niya. Kaya mo yan. Huwag ka magdrama. Kailangan hanapin mo, ano ba ang lakas ng Panginoon na pwede kong gamitin? Diba? Parang yung babaeng balo. Walang-wala po kami, yung mga anak ko, kukuhanin na ng mga nagpautang sa amin, gagawing slaves. Sabi ng propeta, ano bang meron ka sa bahay mo? Huwag mong isipin yung bahay ng iba, ano yung meron yung iba. Ikaw, anong meron ka? Eh, wala po, konti lang langis. Yung palang meron ka eh, bumalik ka. Pinarami ngayon, kasi meron naman siya nun eh. Basta meron ka kahit isang patak, pwedeng paramihin niya ng Diyos. So anong meron ka? Meron at meron ka, hindi pwedeng wala. Huwag mong sasabihin sa buhay yung walang-wala ako. Kasi pag sinabi mo yon, pati yung mga nandyan, hindi mo napapansinin. Kasi lilinlangin mo na rin yung sarili mo na talagang wala nga para magmukha ka lang tama. Meron, hindi pwedeng wala.
Huwag kayong umasa kahit kanino, huwag kayong bubuntot-buntot susunod-sunod. Kung ayaw niya sa inyo, mabuhay kayo ng sarili niyo. May asawa kayo na ayaw kayong pansinin, huwag niyong pagtaksilan, huwag niyong itapon, pero make your own life. Idinadown ka ng magulang mo, di i-up mo yung sarili mo. Binabaliwala ka ng iba, di pahalagahan mong sarili mo. Desensitize yourself. Huwag manipis, huwag maramdamin. Huwag po lang nang ginawa ko di magdamdam, magtampo, maghinanakit, sumama ang loob, magdrama. Para kayong halaman dyan na maluluoy ng maluluoy ng maluluoy. Alam niyo yung tampuhin, yung madrama, lagi may sama ng loob, pumapangit. Nakakita na ba kayo ang ganda-ganda? So, ang ganda-ganda mo, bakit? Marami kong sama ng loob. Pero bang ganon? Kitang-kita mo sa mukha. So, maawa kayo sa sarili ninyo. Kung may nang aapi sa inyo, ibangon nyo inyong sarili. Make your own life. Make your own orbit. And philosophize. Dapat kasi, para matahimik tayo sa buhay mga kapatid, may paglagyan. Ba, may kutsara kayo nakakalat, may paglalagyan ba kayo sa bahay? Sa lalagyan ng kutsara. May nakakalat na plancha, sa inyo ilalagay? Doon sa may cabinet o sa ibabaw ng plantsahan. Merong tornilyo, sa inyo ilalagay? Sa toolbox o doon sa lalagyan ng mga tornilyo. Pag may nangyayari sa buhay nyo, dapat kayo may paglagyan. Pag nailagay nyo na doon, tahimik na kayo. O halimbawa, yung asawa nyo, hindi na matuto, lagi na lang puro mali. Saan nyo ilalagay? Sabi nyo, tao kasi, hindi perfect. Pag nailagay nyo na doon, tahimik na kayo. Pagka yung, bakit mainitin ang ulo ng nanay mo? Mataas ang sugar. May pinaglagyan ka na, naintindihan mo na. Bakit kayo mahirap? Kasi tamad ako. O di, alam mo na. May pinaglagyan ka. Hindi ka nakikipagtunggali. Dapat may paglagyan. Ano mga kinakatakutan nyo at sa inyo yan dapat ilagay? Dapat yung isipin yun. Kasi pag nailagay na, nagkakaroon ng kaayusan ng buhay. Mga Pilipino, meron ang laking defense mechanism sa lahat ng kabiguan at hirap. Sasabihin nila, ganyan lang talaga ang buhay. Pero dapat huli yun. Ang dapat yung unang philosophy at paglagyan, sasabihin nyo, hindi dapat ganyan. Ano ba? Ang hirap-hirap natin, 3 generations na, pag sinabi mong ganyan lang talaga ang buhay, wala ka nang gagawin para ayusin ang buhay mo. Pero pag sinabi mong hindi dapat ganyan, makakahulagpos ka sa kahirapan. Lahat ng member ng mahihirap na pamilya, mahihirap na angkan, na umasenso, kasi hindi nila tinanggap. Sukdo lang, lumayo sila, nagpakaiba-iba, pero hindi nila tinanggap na maging kamukha lang sila ng mga kamag-anak nilang mga maralita. Umaasenso sila. Dapat wag mong tanggapin. Naaapi ka? Huwag mong tanggapin. Huwag mo sabihin ganyan lang talaga. Hindi ako dapat naaapi. Therefore, papalakasin mo ang sarili mo. Kung ipagtanggol mo yung karapatan, gagawin mo. Huwag mong tanggapin na ganun ka lang. Pero kailan sinasabi yung ganyan lang talaga? O nagka-cancer ka, stage 7, wala ka nang magawa. Alam mo, makipaglaban ka pa doon. Magalit ka pa sa Diyos. Sasabihin mo na talaga, ganyan talaga ang buhay. May nagkakasakit, may hindi. Kailan mo ilalagay yung ganyan talaga? Kailan mo ilalagay yung hindi dapat ganyan? Dapat mong isipin kung alin doon at saan ka lalaya. Truth sets free. Dapat ay merong pagkalagyan ka sa loob mo at sa pag-iniisip mo. Ang bait-bait mo, ang husay-husay mo, bakit ang lahat nagiging problema? Sasabihin ng iba, pagsubok. May pinaglagyan na siya. Therefore, tahimik na loob niya. Naintindihan nyo, may dapat paglagyan. Sa ko ilalagay itong iniisip ko na to, hindi ko talaga maintindihan. Pagsubok. Sino ang model mo? Si Job. Okay, may pinaglagyan ka na. So hintayin mo na lang ang deliverance ng Panginoon at huwag ka na makipagtunggali sa nangyayari sa buhay mo ngayon dahil kahit ka naman nakikipagtunggali, walang mangyari. Pero alam mo rin na meron kang model doon sa mga nakipagtunggali. So dapat iniisip natin, aling model ang pipiliin ko ngayon, aling philosophy ang i-apply ko sa buhay ko ngayon, at alin dapat yung magpapalaya sa iyo ngayon. Yung magbibigay sa iyo ng ginhawa, ng liwanag, ng kasiyahan, ng kalayaan. At kung ayaw nating matakot mga kapatid, dapat din nating isipin, do not scare people. Maraming tao takot din. Huwag nyo nang dagdagan ng takot. Mga lalaking mga macho-machohan na mga naglalakasan ng loob, may takot din yan.
So ikaw naman babae, Daddy, pinakasalan kita. Ayoko maghirap, baka maghihirap tayo. Dinadagdagan mo yung fear niya. Diyos ba siya? Alam ba niya na hindi kayo maghihirap? Sinisikap niya na bigyan ka ng mabuting buhay, pero kung hindi nagiging mabuti, dumadaan kayo sa mga pansamantalang paghihirap, palakasin mo loob ng iyong kapwa, kaysa sisihin mo, takutin mo, at lalo mo siyang i-down. Kailangan, bawasan mong takot niya. Alam mo na yung anak mo mahira sa math, ilang beses nang bumagsak, sasabihin pa, pag bumagsak ka pa, finish the sentence. Di dinadagdagan mo yung takot. Kaya may iba nagpapakamatay, tapos anak, ba't ka nagpakamatay? Para yun lang. Tinakot mo eh. Pwede mong sabihin, alam mo, gusto ko mataas ang grade mo para sa sarili mo at para rin sa kasiyahan namin. Pero anak, kahit ano pang abutin ang grade mo, mahal pa rin kita. Kaya lang, may premyo ka kung mataas. Kung wala, magbunot ka ng bahay maghapon. Pero mahal pa rin kita. Huwag niyong takutin ang tao, lalo't alam niyo na yung weakness niya, doon niyo patatakutin. Do not trivialize the fears of others. Takot yung asawa niyo sa daga. Sabi niyo, daga lang eh. Tapos aabutan mo pa ng daga. Ihuhulog mo pa sa loob ng bra niya yung daga. Daga lang yan, huwag ka matakot. Takot siya eh. Ikaw hindi. Ang reality mo, hindi nakakatakot ang daga. Pero ang reality niya, nakakatakot yon. Igalang niyo ang kanya-kanyang mga realities. Huwag niyong babaliwalain yung mahalaga sa isang tao. Birthday lang eh. Gusto mo pang maalala. Gusto niya eh. Di alalahanin mo kasi mahal mo siya. Huwag mong babaliwalain kung anong mahalaga sa kapwa. At lalong huwag mong mamaliitin ang kinakatakutan niya. Salamat ka, hindi ka takot. Pero kung takot siya, igalang mo yung takot niya at huwag mo nang palalain pa. Help those who have fears. Hindi binaliwala ni Jesus kahit kailan ang mga takot ng mga tao nakapaligid sa Kanya. Pero minahal niya, tinanggap niya, tinuruan niya, pinalakas niya loob, nakalaya yung mga tao. Lahat tayo, may kani-kanyang hila ng mga pabigat. Dapat lahat tayo makalaya. Pero sa pagpapalaya nyo sa sarili nyo, huwag nyong ipasa sa iba ang mga pabigat ng buhay nyo. Huwag kayong magpagaan ng dibdib dahil nailipat nyo at napabigat nyo ang dibdib ng iba. Dapat meron tayong pananagutan sa isa't isa. Amang Diyos, salamat dahil pwede kaming lumapit. Pwede naming idaing sa inyo ang aming mga hirap. Binigyan nyo kami ng mga lakas para ito'y pagtagumpayan. At sa mga panahong di namin makaya, binibigyan nyo rin kami ng pagpapatawad, pagpapalakas ng inyong mga himala. Napakabait nyo sa amin. Salamat po. At nawa kung gaano kayo kabait sa amin, maging inspirasyon namin para maging mabuti rin kami sa aming kapwa. Palayain nyo kami, Panginoon, sa mga takot na kadalasan nasa isip lang namin. Set our minds free. Help us to clarify our thoughts. Bigyan mo kami ng kaliwanagan at nang makalaya kami sa mga iba't ibang kadiliman na kinabibilangguan ng aming espiritu. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang mga katotohanan ito. Palayain nyo inyong mga sarili sa pangalan ng Panginoon. What do you fear? Set yourself free. Do what it takes to be free. Do what you can and leave the rest up to Jesus. And also, set other people free. Set them free from their fears. Help them. Do not add to their fears. Huwag kayong manakot. Huwag kayong mang-blackmail. Be kind. Be good. Lord, sa amin pong pansamantalang pananahimik, turuan niyo po kami. Ang karunungan niyo po ang maghari sa aming buhay at makita namin na inyong magandang kalooban. Be alone with the Lord for a while. Reflect on God's personal message to you. May your will be done in our lives. In Jesus' mighty name we pray. 10 do not lets for a happy life. First of all, do not let God's word leave your vocabulary. Very important. Na ang pagbuka ng ating salita, kung hindi man verbatim, a direct quote from Scripture, is the essence of God's word. That what we say and do not say reflect what God teaches.
Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Huwag papaalisin, huwag papayagang mabura sa ating mga pananalita ang salita ng Diyos. Hindi naman kailangan laging a direct quotation from Scripture. But if it is an application of the essence, the spirit of the Word of God, it's the same. Kaya napakahalaga po na alalahanin, sauluhin ang salita ng Diyos. Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart. Sabi po ng psalmist, what for? So that I may not sin against you. Second, do not let wisdom leave you. Proverbs 3:21, my son, preserve sound judgment and discernment. Do not let them out of your sight. In Proverbs 4:13, hold on to instruction. Do not let it go. Guard it well, for it is your life. Do not let wisdom leave you. Kung minsan aalis lamang yung ating mga kaeskwela, mamimiss mo na, don't leave me. Mawawala si boyfriend, si girlfriend, do not leave me. No? Papa, mama, do not leave me. Pero ilang beses na tayong nilayasan ang wisdom, hindi man lang kuminsan natin namimiss. Do not let wisdom leave you. Lagi natin dapat ipinagmamakaawa, inilalapit, pinakikiusap, ipinaglalaban, nakasama natin lagi ang karunungan ng Diyos. Gaano karami po ang ginagawa natin, mga kapatid, na alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin. It is really letting wisdom leave you. Pag alam nating mali, ginawa pa rin natin, sinasabi natin, wisdom, umalis-alis ka nga dyan, o foolishness, come in. This is not what we really do. When we do what we know, what should not be done. And the Bible is clear. You want to have a happy life, you want to have a peaceful life, do not let wisdom leave you. Huwag gumagawa ng labag sa dapat at sa tama. Pangatlo po, do not let your hearts envy sinners. Kung bisa naiinggit ka, mabuti pa yung kapitbahay natin, corrupt, yumaman, mabuti pa yung kakilala kong masama ang ginawa, mali ang ginawa, nagkapera, sumikat, nagkaroon ng mga kailangan niya sa buhay. Proverbs 23:17, do not let your heart envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. Ang laging pangunahin natin sa ating mga pag-iisip, yung takot sa Panginoon, yung banal na takot. Hindi yung takot na nanginginig at umiiwas at lumalayo, kundi yung pitagan, yung paggalang, yung kagustuhan natin to do what God's will is. Do not envy sinners. Kung minsan sasabihin na iba, mabuti pa, ginawa ko na rin yung ginawa ng isang yun na mali eh. Kasi parang prosperous siya ngayon, parang umunlad siya. Pero alam natin na ang Panginoon ay di natutulog. Alam niya ang gumagawa ng mali at alam niya kung anong maling ginawa nun at yun ay may bayad. Do not let your heart envy sinners. Then do not let your heart rejoice in other people's sorrow. Kuminsan madali na magbunyi pagka yung nakakainisan natin ay nahulog, nadapa, nasaktan. Pagka yung ating mga kalaban o kinakainisan ay nasunugan, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng dilubyo sa kanilang buhay, nabigo. Proverbs 24:17-18. Do not gloat when your enemy falls. When he stumbles, do not let your heart rejoice. Or, the Lord will see and disapprove and turn His wrath away from him. And worse, the Lord may turn His wrath to you. Pagkat ang ating tinatawag na kalaban o kaaway o umaaway sa atin ay nabibigo, nasasaktan, nahihirapan, huwag tayong magbunyi sapagkat baka maawa pa yung Diyos tuloy sa kanya at alisin yung mga parusa na dapat sana itanggapin niya. So, huwag tayong matuwa. Gaano karaming beses na natutuwa tayo pagka meron tayong kakompetensya na biglang nasira o nasaktan o may nangyari sa kanyang masama. Kahit natin yan kakompetensya, kahit karibal, kahit ginagawa tayo ng masama, we should discipline our hearts never to rejoice when bad things happen, even to so-called bad people. Then do not let your mouth cause you to sin. Pinakamaraming kasalanan na yata nakukomit ng tao dahil sa kanyang bibig. Ecclesiastes 5:6, do not let your mouth lead you into sin. Ang context po nito is complaining about giving to the temple, giving to the church, na nagrereklamo, kabibigay, ay napalaki yata yung pledge ko. Sabi, don't let your mouth lead you into sin.
But then again, there is also another facet of the application of this in Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Napakadali namang maunawaan, hindi mahirap. Huwag payagan na lumabas sa ating bibig ang mga pangit na pananalita, ang mga di mabuti, hindi maganda, hindi nakakabuti sa nakikinig at sa pinag-uusapan. And yet, how many of us allow unwholesome talk to come out of our mouths? In fact, hindi mapakali, hindi makatulog, hindi matahimik, hanggang hindi nabibitawan ng makakating mga dila ang mga salitang hindi naman dapat na marinig sa bibig ng mga anak ng Diyos. Do not let such talk come out of your mouth. And do not let yourself be troubled. Nakita nyo, do not let, puro do not let, puro do not let. Why are we concentrating on that? Because the very mention of do not let means that you are in control. That you may not let it. So if it happens, it's because you let it happen. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin o lampas sa ating kakayanan. Kasi when the Bible says, do not let this happen, it means that the Word of God knows that you have the power to stop it, to prevent it, to arrest it, to let it happen. Kaya ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, yung kaya nating kontrolin. We are not talking about something beyond what we can actually control. At sabi, do not let yourself be troubled. John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Then the Lord says, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sa Tagalog, huwag niyong payagan na kayo ay magulo, kayo'y maligalig, kayo'y mabalisa. Huwag payagan ang inyong bibig na kayo ay dalhin sa pagkakasala. Huwag niyong payagan ang inyong puso na mainggit sa mga makasalanan. Huwag niyong payagan ang inyong puso na magbunyi sa kabiguan ng iba. Huwag niyong payagan na mawala ang salita ng Diyos sa inyong bibig. Huwag niyong payagan na iwan kayo ng karunungan. Puro huwag niyong payagan. Ibig sabihin, tayo talaga ang may hawak kung papayagan natin o hindi. And when the Lord says, don't let yourself be troubled, it means that you can say no to trouble, you can say goodbye to trouble, and you may stop trouble at your door. Hindi yung papayagan natin. So tayo po ba'y naliligalig sa ating buhay? Tayo ba'y mapayapa o hindi? Tayo ba'y warriors or not? Sabi, don't let your heart be troubled. So, you say, in the name of Jesus, I refuse to be troubled. I refuse to worry. I refuse to be a warrior. And the peace of the Lord will be upon us. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. So yung mga spirit na nagkokos ng ganitong mga kasalanan sa ating buhay, pwedeng tanggihan. Kaya pag binaligtad natin, bakit nangyayari? Kasi di natin tinatanggihan. Tayo din ang may pananagutan doon. Do not let sin rule over you. Pag sinasabi ng iba, hindi ko po kayang talikuran ng kasalanan, hindi ko kayang bitawan ng aking bisyo, hindi ko kayang iwan ng aking kulasisi. Hindi yun totoo. Kaya nyo, dahil ang sinasabi sa Bible, do not let sin rule over you. In fact, if you don't want it to rule over you, you may not allow it, and it cannot insist. Romans 6:12-13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. So when the Bible says, do not let sin reign in your mortal body, you have the right to drive it away. Hindi natin pwedeng sabihin sapagkat ako'y tao lamang, hindi ko kaya, mahirap ako, tao lang ako, mahina ako. Hindi yung totoo. It's a lie. That's why we have to live by the truth. And Jesus is truth, and the truth sets free. Pag natanggal lang natin yung mga lies about ourselves, ang dami po nating maikokorek eh. Sasabihin lang natin, hindi ko kaya. Oh, hindi yan totoo. Kaya mo yan. By God's grace. I can do all things through Christ who gives me strength. Is what the scripture says.
Ang gustong-gusto ni Satan na madaya tayo, yung we are deceived into surrendering. We are deceived into believing that we cannot do anything, that we are powerless against His work. So the Lord says, do not let sin rule over you. If sin is ruling over you, it's your fault. Pumapayag kayo, sinabi na do not let it rule over you. Kaya may pag-asa ang tao. Tumanggi lang. Dapat yung pagtanggi na determined, steadfast, consistent, and final. Hindi yung tumatanggi ka kunwari, pero alam naman ni Satanas, kunwaring tanggi lang yun. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sabi mo sa tempter, huy, umalis ka naman dyan. Natutukso ako sa iyo. Siyempre, lalo kang yayakapin yan. Ang lambing-lambing mo, bakit aalis? Kung sasabi mo, alis dyan! No? In the name of the Lord, di walang magagawa. Because, resist the devil and he will flee. He is not fleeing because you are not resisting. Ganun kasimple ang arithmetic nun. Huwag natin sisihin si Satanas. Kumisa naman, overblame na siya Wala namang power si Satanas Over your will, wala. Hanggang di ka pumapayag. Remember, God does not interfere with our will, and Satan cannot interfere with our will, because our free will is one of the noblest, one of the highest, one of the best gifts of God to us. Free will. Ang Diyos nga hindi nakikialam sa will natin Nagtuturo, nagpapaalala, nagtutuwid, nagdidisiplina, pero hindi siya nagdidesisyon for us. Neither can Satan. Hindi rin siya pwede mag-decide. So yung mga natatalo dahil nagdedesisyong magpatalo. Iba nga, hindi pa lumalaban man lang, talo na. Kaya, malakas ang loob ni Satan. But remember this, resist the devil, and he will flee from you. Do not let sin rule over you. Say no. Refuse. And you will be respected even by evil spirits, because they know that they have no power and that they cannot interfere with your will. Do not let anger stay long in your heart. Love keeps no record of wrong, sabi nga ng 1 Corinthians. Ephesians 4:26-27. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Huwag papatagalin ang galit. Yung original galit, kasalanan, pero after that, every other sin committed after that is already an addition. Yung nagalit ka, nagtanim ka, nakita mo siya, hindi mo siya titingnan, nagsalita siya, hindi mo kakausapin, yung meron siyang ginagawa, hindi mo tutulungan, sisirain mo pa nga. Di dumadami ang kasalanan. Kaya ang gusto ni Satan, magtanim ka ng sama ng loob, magtanim ka ng galit sa iyong puso. Kasi alam niya na pag nagagalit ka, mas madali magkasala. Sino ba ang mas madali magkasala? Yung galit o yung hindi galit? Di ba? Yung malungkot o yung masaya? Siyempre, yung galit, yung malungkot, yung miserable, yung nag-iisa, mas madali yan na mapaglaruan ni Satan. Kasi walang kakampi, walang nananalangin para sa kanya, walang nagpapaalala. Tapos, meron pang yung damdamin niya na galit, mas madaling lalong galitin kasi galit na nga to begin with. Kaya ang marurunong na tao, hindi yan nagpapatagal ng galit. Hindi nyo kailangan maging banal para huwag magpatagal ng galit. Maging marunong lang kayo, sapat na. Kasi kahit naman medisina o siyensya, sasabihin sa atin na pag nagagalit ang tao, naiiba yung heartbeat, naiiba yung pulse rate, naiiba yung blood pressure, naiiba. At yung magagalitin, mababa ang immune system. Madaling magkasipon, madaling magkabahing-bahing dyan, madaling magkasakit, madaling magkahika, madaling makakung ano-ano. Kaya yung bahing ng bahing, siguro may galit ka sa puso mo, siguro may tension ka, stress na hindi mo ma-release. Kasi ang immune system natin bumababa pagka yung kalooban natin hindi panatag. Kaya gustong-gusto ni Satan yon. Kaya, be wise. The better thing is be holy. Do not let anger stay long in your heart. But at least be intelligent. And in many cases, that is easier to do. Just to be intelligent. Refuse to be angry. Halimbawa, may umahamon sa inyo ng awayan, gulungan sa putikan, hampasan ng bakal. Lalabanan nyo? No, I will be wise. I will never fight you. I will never go down to your level because I will harm myself. So be wise.
Refuse to be angry. Refuse to be angered. The size of a man's heart is determined by the size of the thing that makes him angry. Kung ang liit-liit na bagay, nagagalit ka, yung mga driver sa Metro Manila, kinakat ka, magagalit ka, wala kayong gagawin kundi maggalit minuminuto. So you say, no, I refuse to be controlled by my environment. I refuse to go down to that level. I will bless instead of be angry. But you should refuse. Yung biyena nyo, napakalaking pahirap sa buhay. Yung I refuse na magalit. Dadalang ko siya ng leche flan. Hindi naman kasi may diabetes, ha? Makikipag-usap ako sa kanya. Ayaw niya akong kausapin. I refuse to play his game. Kakausapin ko siya kahit di niya ako kinakausap. Ayaw niyang ngumiti, ngingitian ko siya. Pero hindi naman iinisin, ano? Kundi, I will do the right thing. Anong sinasabi sa Bible? Overcome evil with good. You don't fight evil with evil, but you overcome evil with good. At sabi, and you will heap up burning coals on his head. Yung iba sabi nila, okay, tamo, gumawa tayo ng mabuti para pala natin pinagsunong ng baga. Makakalbo siya, maluluto ang anit niya. No. In biblical times, yung you will heap up burning coals on a person's head is really to help the person. Dahil alam nyo, bawat bahay noon, syempre hindi pa uso ang posporo, kailangan laging may apoy ang kalan ninyo. Pagka namatay yung apoy na yon at namatay yung baga, hindi na kayo makakapagparikit ng apoy, ano mangyayari? Hindi na kayo makakapagluto, hindi kayo makapagsindi ng ilaw. So ang gagawin mo ngayon, pupunta ka sa kapitbahay, manghihiram ka ng kanyang apoy, ng kanyang mga baga na buhay pa, para ngayon madala mo sa inyo, makapag-start ka ng fire. Yan yun na naman mga tao sa silangan, tulad sa Pilipinas, sa Middle East, mahilig magsunong, no? Hindi natin usually dala-dala ang mga bagay sinusunong sa ulo. So these people who will borrow fire from their neighbors will bring a kind of pottery na doon ilalagay yung mga coals na yun. So iuwi niya, so you heap up burning coals on his head. Hindi ibig sabihin sasadistahin mo siya, gumawa ka ng mabuti, papahiyain mo siya. No. It only means that you will really help the person start all over again and have a fire in his house again. So when you do good to those who do evil, you heap up burning coals on their heads, meaning you give them fire again so they can start again. Don't let sin overrule you, and don't let anger rule your life. Ang mga taong magagalitin, walang kontrol sa kanilang sarili. Nasasabit na gagawa ang mga pinagsisisihan lang naman later on. So do not be a fool. Be wise. And bring it one notch higher. Be holy. Don't let anger stay in your heart long. Natural lang na magalit, pero hindi natural na magkimkim ng galit at patagalin ito. It destroys you. And then do not let anyone insult or belittle you, especially in the context of your Christianity, in the context of your spirituality, in the context of your ministry. Titus 2:15, do not let anyone despise you. And the context of this is, be excellent so nobody can insult you. Be excellent so nobody will belittle you. Kung minsan minamaliit ka ng tao, edi be good at your field, be excellent, and nobody can despise you. Hindi kasalanan ng maraming tao na may inaapi. Sino ang may kasalanan pag may naaapi? Yung nang-aapi o yung nagpapaapi? It's really more of the nagpapaapi. Talagang ang rule of nature is you will survive and you will try to do everything so that you not only survive but prevail. O halimbawa, merong puno, pinuluputan ng baging. Pagka hindi nyo tinigil yan, pupuluputan na siya, matatakpan na siya buo. No? Yung baging wag may kasalanan, siyempre yung baging, it cannot help but be a vine. Pero kailangan may ginagawa ka. Kaya mga ibang mga puno, may sinesekret sila ng mga chemicals na para ma-turn off yung mga ibang baging. Huwag silang puluputan. At ma-turn off yung mga insekto, huwag silang kagatin. Kailangan gumawa ka ng paraan para hindi ka puluputan ng baging. May naaapi kasi nagpapaapi. No? May naiinsulto kasi nagpapainsulto. May mga tao na yung lifestyle nila, parang sinasabi nila, insultuhin nyo ako, insultuhin nyo ako. Sa pag-upo pa lang nila, sa pagtayo, sa pagtawa, sa pag-inom, sinasabi na nila, insultuhin nyo ako, hindi ako kagalang-galang.
Pag bumuka ang bibig, kung ano-anong sasabihin nilang mga walang kakwenta-kwenta, para silang sinasabing, o ayan, idinidisplay ko na ang ignorance ko, insultuhin nyo na ako. Kaya sabi, do not let anyone belittle you. And the only way to do that is to be excellent. Hindi yung nagtatapang-tapangan ka para huwag nyo ko insultuhin, huwag nyo ko tatakutin ko kayo. Hindi. Be respectable. You want to be respected? Be respectable. Kahit nga mga lalaking lasing pag ang nasa salubong, mga kagalang-galang na babae, dumidiretso lakad Diba? Good evening. Nag-good evening pa kumisan. Pero kahit matinong lalaki kung minsan, pag ang nasa salubong, isang babaeng bastusin, talagang yung pagkahalimaw lumalabas Paano? Dabit pa lang ng babae, sinasabi, rapin mo ako. Itsura pa lamang niya maglakad, sinasabing, halika dito, kalabitin mo ako. Talaga nag-iimbita ng disaster. So ang tanong natin sa sarili natin, bakit tayo kuminsan naiinsulto? Bakit tayo nalalait? Bakit tayo binabaliwala? Siguro dahil na rin sa kilos natin. Dahil sa pagnadala natin ang ating sarili. So, Titus 2:15 says, do not let anyone despise you. Be respectable. You earn it. You don't tell people to respect you. You respect yourself. And everybody else will follow. Yung mga taong hindi ginagalang ng iba, sila ang nangunguna na hindi gumalang sa kanilang sarili. Ganun lang yon. Kaya ang mga anak ng Diyos dapat dignified, kagalang-galang. Sabi, don't let anyone despise you. It is within your power to be respected. At usually, kung hindi ka umaasa sa iba, hindi ka palahingi, you will be respected kahit walang-wala ka. Hindi ka naman naiinsulto dahil walang-wala ka naiinsulto ka dahil nanghihingi ka. Be interested with what is not yours. Kaya sinasabi ng scripture, di ba? Isa sa mga utos, do not covet thy neighbor's goods. You may be poor, you may not have anything, but as long as you do not covet other people's goods, they will respect you. So, tituturuan natin ang iba na gumalang din sa atin sa pamamagitan ng paggalang natin sa ating sarili. And finally, do not let people misguide you. You have your own brain. You can read the Bible. You can hear the Word of God. You can learn it. 1 John 3:7, do not let anyone lead you astray. Huwag kayong papayag na may taong magliligaw sa inyo. At sino yung nagliligaw? Taong hinahangaan, taong minamahal, taong interesado tayo sa kanya. Yan lang naman ang pwede mag-misguide sa atin Ang sabi, don't let anyone misguide you. Don't let anyone lead you astray. You should know what is right to do, and nobody should tell you to do the wrong thing. Kaya ang kalaban natin dito mga kapatid, emosyon. Kasi kumisan pag sobrang nahulog ang loob natin sa isang tao, kahit mali na ipinapagawa, gagawin pa rin natin yung mali. Sabi ng scripture, do not let anyone lead you astray. Be that person is lovable or not lovable, it is not the point. Do not let anyone lead you astray. So, be informed. Be knowledgeable on the Word of God. Ang mga tao kuminsan, mga tamad mag-isip. Itatanong na lang, Pastor, sino pong iboboto natin? Wala ba kayong utak para mag-isip? Bakit nyo itatanong? Kung sabi kong iboto nyo ang palaka, iboboto nyo? Alin ho, yung babae o lalaking palaka? May ganon. Mag-isip. Ano ho kahulugan itong verse na ito? Ba't di kayo mag-research? Mag-aral din kayo. Paano kung naligaw ang inyong leader? Diligaw na kayo lahat. If you depend on a blind person, you will all both fall into a ditch. Binigyan tayo ng Diyos ng kani-kanyang utak. Kailangan gamitin. Do not let people misguide you. Do your own research. Do your own study. Kahit doktor, reseta ng reseta, magtanong pa rin kayo, meron uhubang equivalent yan na mas mura. Baka naman binibigyan kayo ng komisyon ng drug company na yan na magreseta ng magreseta. Nangyayari yun mga kapatid, Kumisan merong iba na mga mas effective, ito ang nire-reseta kasi niregaluhan siya ng kotse. Chinecheck ang mga butika sa paligid ng klinika niya kung meron ngang reseta siyang ibinibigay sa mga yon. Nangyayari yan. Huwag kayong paniwala ng paniwala sa mga tinatawag na authority. Kailangan marunong kayo magtanong. Hindi yung ano ba ito? Hindi na ako nagtanong. Ba't di ka nagtanong? Nakakahiya Nakakahiya, nalalason ka na, hindi ka pa nagtatanong. O bakit ganyan ang mga kasuotan nyo? Sabi po ng aming pastor, ganito dapat. Pinag-aralan nyo ba talaga yung Word of God? Baka naman yung pastor nyo either inililigaw kayo o siya mismo iligaw din. Pwedeng mangyari. Kailangan ng tao, hindi tiwala ng tiwala agad.
Pinag-aaralan, sinusuri ang bawat bagay. Lalo mga katuroan na may kinalaman sa ating espiritu o spiritual life. O ikabubuti o ikasasamaan ng marami sa atin. Kaya ang dami-daming naliligaw. Kaya sa Pilipinas, piyesta ang lahat ng relihiyon. Lahat ng relihiyon sa mundo merong misyon dito sa Pilipinas. Kasi hindi sila nawawalan ng tagapaniwala at tagahanga. Kahit ano na lang pinaniniwalaan, magtanong-tanong muna. Do not let anyone misguide you. It's very clear. And as I have said before, when the Bible says do not let, it means that you have the power to stop it. Because otherwise the Bible will not say that. Kaya nating pigilin. Brothers and sisters, you are affected by what you let into your life. You are affected by what you allow to happen. Do not let destructive things come to you. Do not allow destructive things to stay with you. Be discerning. Do not let the instruments, and do not be the instrument in letting the evil thing happen to you dahil kayo mismo ay pumayag. Huwag masyadong mapaniwalain. Huwag masyadong emosyonal. Huwag masyadong madaling magtiwala. Tayo mga Pilipino, mababang loob. Talagang madaling maniwala. Kasi tayo man siguro pag pinagtiwalaan, gagawin natin yung maganda, gagawin natin yung tama. Ang nalilimutan natin, hindi naman lahat ng tao ay tulad natin. So ang sabi sa Bible, be innocent as doves, but be wise as serpents. Merong ibinigay sa atin ng Diyos na kapangyarihan. At yan ay yung ating kalooban, our will. We can, we may. In fact, most of the time, we should refuse many things that are being offered to us. Ano po mga ino-offer sa inyo ngayon ng inyong kapwa, ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong makakilala? Baka dapat yung tanggihan nyo. Merong mag-asawa, umuwi ang lalaki, minsan punong-puno ng mga lalagyan ng ulam ang bahay nila. Punong-puno. Bakit punong-puno ng lalagyan ng ulam ang bahay natin? Wala naman tayong ulam. Kasi si kumare nag-offer, hindi ko matanggihan. Yan. Bakit hindi mo matanggihan? Ba't hindi mo masabing hindi namin kailangan? O sige, bibili ako konti lang para kita pagbigyan ng konti. Ang dami-daming ganyan, hindi makatanggi. O bakit nagpalit ng relihiyon ito? Kasi lagi kami pinupuntahan ng mga nakaputi Diba? Nagdadala pang regalo, 3 balik na, nakakahiya naman. Kailangan na huwag niyong kakalimutan na meron kayong karapatang tumanggi. At yan ang itinuturo ng Biblia, do not let, do not let, do not let. Tayo ay hindi tau-tauhan, tayo ay tao, may sariling orbit, may sariling kalooban. And in search for godliness, in search for meaning in life, we must refuse many things. Isa yan na dapat nating matutunan bilang isang bayan, yung matutong tumanggi. Kailangan matutunan natin yan. Do not be afraid because even the Bible teaches you not to let many things happen in your life. Ano-ano po ang larangan ng buhay nyo na kayo ay napipilitan, hindi nyo naman talaga